Paano nila nalaman kung gaano kalakas si Song Jin-woo, ang the strongest hunter sa series ng Solo Leveling, ang mage-type hunter na hindi pwedeng lumaban sa Battle of the S-Rank Hunter. Ngunit kahit isa lang itong katuwaan para ipakita ang lakas ng bawat S-Rank hunter, nagulat pa rin sila nang pumasok si Song Jin-woo para itigil ang laban. Kaya huwag na nating patagalin pa, let's go! Nagsimula ang eksenang ito kung saan inutusan ni Ryuji si Hanigawa na i-deliver ang kanyang mensahe sa lahat ng mga S-Rank hunter na upang magkaroon ng tiwala ang bawat S-Rank hunter sa pagitan ng dalawang bansa. Nagpropose si Ryuji na magkaroon ng sparring between Japanese S-Rank hunter at Korean S-Rank hunter gamit ang rule na ang unang makakahawak sa pulso ay siyang panalo. Bumaba si Gogan-hye at Jinwoo at napasabing gusto daw makita ni Ryuji ang kakayahan ng mga S-Rank hunter ng Korea. Wika nito, mukhang masaya ang naisip ni Ryuji, ngunit hindi nila papasalihin ang mga magic type hunter dahil mahirap malaman kung sino ang mananalo. Nagmungkahi naman si Baekhyun-ho na mag-add ng rules kung sino ang unang makakahawak ng wrist, back or knockout. Siya ang magiging panalo at dagdag pa nito, instead na one-on-one gumawa sila ng grupong laban. Nag-agree naman itong si Ryuji sa inimungkahi ni Yunho at ang maglalaban sa side ng Korea sina Baekhyun-ho, Ma Dong-ok, Cha Hae-in at Lim Tae-gyo. Habang sa side ng Japan ay sina Tanaka Kenjo, Hoshimo Minoru, Kumamoto at Sushi at Tawata Kanai. Handa na ang dalawang grupo sa laban at ipinakita ni Ma Dong-ok ang kanyang mana na punong-puno ng magical strength power. Kaya nakapag-decide itong si Kenjo na si Ma Dong-ok ang gusto niyang makalaban dahil mukhang masaya kung magtatagisan sila kung sino ang mas malakas. Kaagad nag-collide ang kamao ni Ma Dong-ok at Kenjo at gumawa ito ng napakalakas na impact sa buong training ground. Habang si Lim Tae-gyo ay napansin niyang mabilis gumalaw itong si Hoshimo at mukhang nasa disadvantage siya kung magiging close combat ang laban. Subalit ang paggawa ng distance sa kalaban ay kanyang specialty. Gumawa ng creation magic arrow si Lim Tae-gyo sa kanyang kamay at pinakawalan niya ito kay Hoshino. Nagawa naman itong maiwasan ni Hoshino, subalit tumagos ang kanyang atake sa mga kasama nito at na-realize din ni Hoshino mukhang ranger type hunter pala itong si Tae-gyo, habang si Kenjo ay napasabing dapat unahing patumbahin ni Hoshino ang ranger type hunter na yan dahil gumagawa ito ng space sa kanilang apat. Samantalang si Kamamoto ay napasabing anong klaseng gimmick ito. Sinong nagsasabing susunod ako sa rules na hahawakan lang ang braso at likod? Biglang nagdash si Kamamoto sa likod ni Yunho at nag-unleash ng pamatay na atake, ngunit bigla naman itong umatras. Napansin ni Baekhyun-ho na mataas ang bloodlust na ipinakita ng Japanese hunter, ngunit nagtataka siya bakit bigla itong napaatras. Kinabahan pala si Kamamoto at napasabing hindi talaga siya bagay na maging hunter dahil palagi siyang nakakaramdam ng ganito. Naisip ni Yunho mukhang hindi magaling sa decision making ang Japanese hunter at hindi ito agresibo o baka bumahag lang talaga ang buntot. Dagdag pa niya na gusto lang naman sigurong makita ni Ryuji ang kanilang kakayahan at level kaya magsiseryoso siya ng kaunti. Biglang nagbago ang form ni Yunho na ikinagulat ni Kamamoto dahil naging katakot-takot daw ito tingnan. Gumawa ng pag-atake si Yunho at sinabing isa daw duwag itong si Kamamoto. Bakit ito nabibilang sa top rank S-Rank hunter ng Japan? Samantalang si Park Jong-soo nahiya sa kanyang sarili dahil ang laban daw na ipinakita nila kanina ay nagmukhang bata kumpara sa laban ng mga S-Rank hunter na napakahalimaw. Tugon naman ng kanyang backup na si Yunte, hindi yan totoo Mr. Park, naniniwala akong mas maangas ka pa rin. Napansin ni Yunho ang malakas na pagsabog. Ito pala ay si Ma Dong-ok na hindi makapaniwala kung paano siya nagawang manockout ni Kenjo at wala pa daw nakakagawa sa kanya ng ganito. Alam nyo bang sobrang angas pala talaga kapag masusuot mo ang John Mac t-shirt, lalo na't napaka-komportable pala nitong suotin dahil sa telang high premium quality at napakakapal pa. At hindi ko talaga pinagsisihan na araw-araw ko tong sinusuot dahil sobrang angas ko palang tingnan, yung tipong lahat ng tao ay titingnan ka sa sobrang tingkad ng kulay ng DTF printing natin. At ang pinakamaganda sa lahat, sale ngayon sa Shopee ng up to 30% off. Kaya saan ka makakakita ng high premium quality na sobrang angas at napakaganda pa ng print quality? Limited orders lang po tayo mga lords, kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go!
Samantalang si Lim Taegyo nagawa siyang makorner ni Hoshimo at makikitang nahawakan na ang kanyang dalawang braso. Napahigop ng maraming hangin si Yunho at tinanong kung sino ang susunod. Kung inaakala daw ng mga Japanese hunter na madali siyang matatalo kaysa kay Cha Hae-in, well, nagkakamali sila. Samantalang ang laban sa pagitan ni Kanai at Cha Hae-in ay mukhang hindi naging madali ang lahat sa part ni Kanai. Akala daw niya mabilis lang si Cha Hae-in, subalit hindi yan ang problema dahil wala daw siyang nakikitang pattern upang labanan ang fighting skills nito. Ang pangalan daw na Cha Hae-in ay nanggagaling sa salitang dance. Siguro pinangalanan siya ng ganito dahil sa fighting skills movement na parang sumasayaw at makikitang sobrang nahihirapan nitong si Kanai na depensahan ang pag-atake ni Cha Hae-in. Gumawa ng slashes si Cha Hae-in gamit ang kanyang kamay na ikinagulat ni Kanai, buti na lang naiwasan niya. Ngunit hindi niya napansin na nasa likod na pala ito at kaagad hinawakan ng kanyang likod. Pagkatapos kaagad nagmadali si Cha Hae-in upang tulungan si Yunho. Bigla niyang napansin na sumulpot si Kamamoto sa kanyang likod kaya nagpakawala ito ng Gatling gun punch sa mukha mismo ni Kamamoto na parang napakasimple lang ng kanyang ginagawa. Namangha ang dalawang Japanese strong hunter sa ginawang atake ni Cha Hae-in at mukhang nasa around 14 punches ang pinakawala ni Hae-in sa napakaliit lang na segundo. Kaya malabo talagang mablock ito ni Kamamoto. Ngunit nagulat nga itong si Cha Hae-in dahil sumobra daw siya habang si Kamamoto naging duguan ng bibig at makikitang hindi maipaliwanag ang kanyang galit. Wika ng tatlong Japanese hunter, kapag nagagalit daw itong si Kamamoto, nagbabago ang buong pagkatao. At hindi lang yan, dahil hindi na nito kayang kontrolin ng kanyang sarili. At wala daw itong maalala hanggat hindi matatapos ang laban. Ang malala pa daw nito, kahit sarili niyang teammates ay gustong atakihin. At siya lang ang S-rank hunter na nagawang maklear ang birang cake na siya lang mag-isa. Sinabi ni Ryuji kung hindi titigil yang si Kamamoto, dapat ipatigil na kaagad ang laban. Subalit as of now, hahayaan muna nila ito dahil isa lang naman itong test. Tugon naman ni Hanikawa na mukhang kailangan na talaga nilang pigilan nitong si Kamamoto dahil hindi nila kayang bayaran kung magkakaroon ng malaking damage sa part ng Korean S-rank hunter. Gumawa ng pamatay na atake ang Japanese hunter. Buti na lang na iwasan ito ni Cha Hae-in at makikitang nagkadurog-durog ang training ground sa sobrang lakas ng kanyang atake. Hindi napansin ni Cha Hae-in na sobrang bilis na pala ni Kamamoto dahil kaagad itong nag-follow up ng atake. Pagkatapos mayroong napansin si Cha Hae-in sa gilid. Nagkaroon ng malakas na impact ang atake na ito ni Kamamoto. Ngunit ang napansin kanina ni Cha Hae-in ay si Song Jin-woo na hawak-hawak ngayon ang sipa ni Kamamoto. Sinabi ng ating bida na huwag mo sanang mamasamain na sumali ako. Masyado kasing mataas ang killing intent mo. Mas lalong nagalit si Kamamoto at sinubukang atakihin si Jin-woo. Ngunit nagkamali ito ng kinalaban dahil pasimple itong ni-knockout at binali ang braso. Nakita ni Ryuji kung paano ni-knockout ng ating bida ang kanyang hunter at tinanong si Hanikawa kung siguradong isang magic type hunter ang ika-10 S-rank hunter. Tugon naman ni Hanikawa, yan daw ay ayon sa kanyang source, ngunit hindi nila malalaman kung hindi nila ito susubukan. Sinabi ni Jin-woo kay Cha Hae-in na mas mabuting i-consider na lang na natalo ang mga Korean S-rank hunter since mukhang natalo na rin si Baek-yun-ho. Lumapit si Hanikawa kay Jin-woo at may gusto daw sabihin si Ryuji sa kanya. Sinabi ni Ryuji na gusto niyang makipag one-on-one fight kay Jin-woo. Nakita ni Jin-woo ang umaapaw na aura ni Ryuji at kahit walang translator, alam niya kung ano ang pakay ni Ryuji sa kanya base sa aura nito at alam niyang gusto nitong subukan kung gaano siya kalakas. Napangiti ang ating bida dahil gusto rin niyang masubukan kung gaano na siya kalakas mula noong lumabas siya sa Demon Castle World, habang si Ryuji ay medyo nainis sa ngiti ni Jin-woo. Sinabi ni Hanikawa kay Ryuji na tinanggap daw ni Jin-woo ang kanyang hamon, subalit mayroon daw itong kondisyon. Makikipaglaban lang siya kung gagamitin ni Ryuji ang kanyang buong lakas. Kaya mas lalong nainis si Ryuji at napaisip kung seryoso nga ba talaga ang batang ito. Naisip ni Ryuji na nandiyan naman ang kanyang S-rank hunter healer, kaya hindi magkakaproblema kung magkakaroon ng serious injury. Kaya pumayag si Ryuji sa request ni Jin-woo. Samantalang si Ma Dong-ok hindi makapaniwala na makakalaban ni Jin-woo ang isang Ryuji Goto, habang si Cha Hae-in ay napaisip kung okay lang kaya ang match-up na ito. Well, nasaksihan naman daw niya
kung paano na-clear ni Jinwoo ang high rank A-rank dungeon at tinalo ang daang-daang high orcs na siya lang mag-isa. Naisip rin ni Yunho na excited na siyang makita ang laban dahil kung totoo talagang lumalakas si Jinwoo continuously, ibig sabihin mas malakas na ito ngayon kumpara nung huli silang nagkita. Habang nagsasalita si Jinwoo na sinasabi niyang okay, magsisimula na tayo. Subalit hindi pa tapos magsalita si Jinwoo, umatake na kaagad si Ryuji at mukhang hindi ito simpleng atake dahil nagkaroon ng malakas na shockwave sa tindi ng impact. Habang ang ating bida ay parang nag-teleport lang sa sobrang bilis at hindi makapaniwala ang pinakamalakas na S-rank hunter ng Japan na hindi siya nakatama. Napaisip si Ryuji na isa daw bullshit ang pagiging mage hunter ni Jinwoo. Kung kaya daw niyang gawing tanga ang ibang hunter, hindi daw siya maluloko. Muling naghanda si Ryuji at gumawa ito ng sharp aura sa pamamagitan ng kanyang magical energy habang si Jinwoo na-realize niyang naiiba talaga si Ryuji sa ibang S-rank hunter dahil nahihirapan siyang iwasan ang mga atake nito. Muling umatake si Ryuji habang iniwasan lang ito ni Jinwoo na nakangiti kaya mas lalong nainis si Ryuji dahil parang minamaliit daw siya. Samantalang ang mga Japanese S-rank hunter nagplanong itigil ang laban dahil parang siniseryoso daw ito ng kanilang guildmaster baka magkaroon pa ng serious injury itong si Jinwoo. Nagulat si Choi Jong-in, hindi siya makapaniwala na nagkaroon ng interesting na pangyayari habang siya ay nag-smoke break. Habang sumasalakay si Ryuji, naisip niya kung hindi daw niya gagamitin ang kanyang buong lakas, matatalo siya. Kaya nagbago na daw ang isip niya dahil papatayin na talaga niya ang batang ito. Nagkaroon ng galos ang mukha ni Jinwoo dahil sa bilis ni Ryuji at nawarningan siya ng system dahil sa napakataas na bloodlust na ipinapakita ni Ryuji sa kanya. Nagkaroon ng matinding shockwave sa huling atake ni Ryuji na ikinagulat niya dahil nagawang mahawakan ni Jinwoo ang kanyang kamay. Naisip ni Jinwoo kung patatagalin pa niya ito, baka matulad si Ryuji kay Dungsok at Taishek, pipilitin siya ng system na pumatay. Wika ni Jinwoo, kung hindi daw siya mabilis, siguradong nawala na siya ng kanang mata. Samantalang si Ryuji hindi makapaniwala kung gaano kalakas si Jinwoo. Sinabi niya kay Jinwoo, kung inaakala mong naglalaro ako, well nagkakamali ka. Sagot ng ating bida, hindi daw niya alam kung anong pinagsasabi ni Ryuji. Subalit sa pagkakaalam niya, kapag mahawakan niya ang wrist, panalo na siya. Ngunit parang hindi pa tapos ang laban dahil mainit na rin ang ulo ni Jinwoo at sabay ang dalawa na nag-unleash ng napakalakas na atake. Biglang ginrab ni Yunho at Cha Hae-in ang braso ni Jinwoo upang pigilan ito at si Ryuji pinigilan din ni Hoshino. Habang si Kai gumawa ng ice magic spell sa gitna upang ilayo ang dalawa. Sinabi ni Yunho kay Jinwoo na itigil na ang laban dahil ang kalaban niya ay isang Japanese hunter na mag-lead sa kanila sa Jeju Island Raid. Nagkasundo si Hanikawa at Yunho na itigil na ang laban at magsiuwi na silang lahat. Napangiti si Ma Dong-ok dahil napakalakas daw ni Jinwoo at mukhang napakatigas pa daw ng katawan nito. Ang kanilang guild daw ay punong-puno na ng magic type hunter kaya pwedeng-pwede itong sumali sa kanilang guild. Sumigaw si Choi Jong-in kay Ma Dong-ok at sinabing si Song Jinwoo ay isang magic type hunter. Huminga ng malalim si Jinwoo at sinabing alam daw niya ang bawat lakas ng mga hunter na nandito. Nalaman daw niya ito dahil sa shadow na kanyang nilagay sa bawat S-rank hunter na kahit si Ryuji hindi na-detect ang shadow soldier na nasa kanyang anino. Sinabi ni Jinwoo kay Chairman Gogan-he na sinabi daw nito sa kanya kanina na nasa kanya ang desisyon kung gusto niyang mag-participate sa Jeju Island Raid. Kaya nagulat si Gogan-he sa mga sinabi ni Jinwoo. Habang si Ryuji Goto hindi pa rin nakakapagsalita at natulala habang pinagpapawisan. At dito lang nagtatapos ang ating kwento mga lods. Huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!